Pinagkakakitaan daw tayo ng malaki ng mga malalaking kumpanya ng langis. Pero may isang Amerikanong lalaki na nakagawa ng sariling imbento, isang makinang kayang gawing gasolina ang ordinaryong plastik na basura. Gumagamit ito ng prosesong tinatawag na microwave pyrolysis, kung saan binabasag ng matinding init mula sa microwave ang plastic hanggang maging fuel na pwedeng diretsyong ibuhos sa tangke ng sasakyan. Hindi lang ito nakakatulong para mabawasan ang dami ng plastic na basura, kundi maaari rin itong bawasan ang ating pag-asa sa tradisyonal na pinagkukunan ng enerhiya. Ang itsura ng makina ay parang maliit na gasolinahan. Ilalagay mo lang ang plastic at sa ilalim ng matinding init, nagiging gasolina na ito na pwedeng gamitin para sa mga kotse, motorsiklo at pati mga generator. Kung sakaling maging pangmasa ang teknolohiyang ito, maaari nitong guluhin ang buong industriya ng langis sa mundo. Pero matapos ang isang pampublikong demonstrasyon, iniwan ng imbentor ang nakakatakot na huling mensahe. "I'm definitely under attack." Lumipas ang 2 linggo mula noon at wala nang nakakita sa kanya. Aksidente lang ba iyon? O may gustong magpawala ng teknolohiyang ito? Hanggang ngayon, walang nakakaalam. Hindi makapaniwala ang isang lalaki kung bakit napakahirap ilabas ang laman ng mga shipping container mula China. Pagtingin niya, puno ng siksik ang mga ito. Para makuha ang nasa gitna, kailangan mo ng kalahating barangay, may kasamang mga crowbar, lubid at kung ano-ano pang gamit. Ang totoo, sa China may grupo ng tinatawag na container packing masters na ilang taon nang pinapanday ang kasanayang ito na parang laban sa lohika. Para sa kanila, basta tama ang teknik, kahit hippopotamus ay pwedeng ipasok sa isang baul. Sa oras na makakita sila ng kahit kasing liit ng kuko na espasyo, agad nilang aalamin kung paano iyon mapupuno. Pagkatapos mapuno ang container, kadalasang misshape na ang mga kahon at para maisara ang pinto, minsan forklift pa ang kailangan para itulak. Bakit sila ganito magsiksik? Simple lang. Bawat dagdag na item sa container ay nakakatipid sa gastos sa pagpapadala at nakakadagdag sa kita ng mga naglo-load. Ekonomiya lang ang dahilan at alam iyon ng lahat ng sangkot. Pero ang tunay na hamon ay nagsisimula kapag nakalampas na ang mga container sa mahabang biyahe sa dagat at dumating na sa ibang bansa. Sa isang bansa, halos lahat ng babae gusto kang makasama kahit hindi ka mayaman, matangkad o tipikal na gwapo. Bakit? Dahil sobrang dami ng single na babae, kaya ang mga lalaki ay turing na parang bihirang hiyas. Ito pa ang nakakagulat. Ang gobyerno mismo ay nag-aalok ng hanggang 150,000 sa kahit sinong foreigner na handang lumipat doon. May libre pang luxury housing, fully furnished pa. Pero may isang kondisyon, kailangan mong magpakasal sa isang lokal na babae. Parang pelikula, di ba? Pero totoong nangyayari ito sa South Korea. Isa ito sa pinakamalinis at pinakaligtas na bansa sa buong mundo. Pwede mong iwan ang cellphone, laptop o wallet mo sa mesa ng cafe at pagbalik mo makalipas ang ilang oras, nandoon pa rin. Malinis ang mga kalsada, walang kalat, walang gulo, puro kaayusan at magagandang tanawin ng syudad. Ang healthcare nila ay makabago at abot kaya. May mga lunas na silang available para sa sakit na hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa lang sa ibang bansa. Ang public transport mabilis at maaasahan. Pwede kang sumakay ng high-speed train at nasa beach ka na sa loob ng 1 oras. At ang pagkain, sobrang panalo. Kaya kung hanap mo ay ligtas na pamumuhay, murang healthcare, masarap na pagkain at baka pati love story, baka ito na ang sign para lumipat ka sa South Korea. Ang mga Korean girls ay eksperto sa pagiging cute at flirty. Mga Filipino, kaya nyo ba silang mahalin? Sobrang gaganda nila, laging maayos manamit, flawless ang kutis, at may sexy at kumpiyansang dating. Pero ang tunay na magic? Kung gusto ka nila, yayakapin ka, hihilain ka palapit. Minsan sila pa ang unang hahalik, at hindi sila mahiyain sa pang-aasar o malambing na hawak. Ang playful side nila, ibang level. 1 minuto, tatawa at magjo-joke lang sila, tapos sa susunod tititigan ka na lang nila ng mga matang nakakasilaw na parang natutunaw ka. Pero hindi lang ito tungkol sa pagiging cute. Sobrang maalaga at maunawain sila.
Nakikinig, sumusubok umintindi at totoo silang kausap. Karamihan independent at may tiwala sa sarili, may sense of humor at mahusay makipagkomunikasyon. Madali silang magpatawad at sobra ang positibong energy na dala sa bawat date. Ang dating scene sa Korea ay grabe talaga. Modernong syudad, malilinis na lugar, mga cafe, park at night views na perfect sa romantic moments. Ito pa ang matindi. Binabayaran ka pa ng gobyerno para mag-asawa hanggang 20 milyon KRW at kung magkaanak kayo, abot pa ng 100 milyon car. So, kaya mo ba ang girlfriend na sobrang flirty at sweet? Anong gagawin mo kung bigla siyang magpa-cute para sa'yo? Kung iniisip mong nababaliw na ang mga lalaking ito at nagsusuot ng palda ng mga babae para magpanggap na babae, nagkakamali ka. Marami sa kanila ay malalakas na lalaki na may 3 asawa pa nga at ang ilan ay mga may-ari ng malalaking kumpanya. Ngunit hindi sila nahihiyang lumabas ng bahay na nakasuot ng ganito. Sa katunayan dito, halos lahat ng lalaki ay mas gusto pang magsuot ng mga palda kaysa pantalon o shorts. Hindi ito itinuturing na kahiya-hiya, kundi isang iginagalang na kaugalian. Lahat ng ito ay nagaganap sa Scotland, isang lugar kung saan ang mga palda ay para lamang sa mga lalaki, habang ang mga babae ay mas gusto ang jeans. Pero bakit nga ba nagsusuot ng palda ang mga lalaki dito, gayong sa ibang bahagi ng mundo? Ito'y itinuturing na kakaiba? Sa Scotland, kabaligtaran ito. Ang dahilan ay malalim na nakaugat sa kanilang kasaysayan. Para sa kanila, hindi lang ito isang kasuotan, kundi bahagi ng kanilang pambansang kultura, isang simbolo ng pagmamalaki at tapang na ipinamamana mula henerasyon hanggang henerasyon. Kaya hindi ito nakakatawa kundi kapuri-puri. Tinuturing nila ito ng may respeto at walang sino man ang makakakita rito bilang hindi pagiging tunay na lalaki. Ang mga taong ito ay literal na kinokolekta ang buong kinikita mo sa isang buong buhay at sa isang trabaho lang na ito, maaaring hindi na sila kailanman magtrabaho muli. Formal silang tinatawag na mga tagalinis, pero sa halip na basura ang pinupulot nila, pera ang kanilang kinukuha, mga perang itinatapon ng mga tao sa isang fountain. Baka isipin mo, imposible, hindi naman yayaman sa ilang barya lang. At tama ka. Maliban na lang kung ikaw ay naglilinis ng Trevi Fountain sa Italia. Isa ito sa pinakasikat na fountain sa buong mundo. Anumang oras ka pumunta, laging puno ng turista. At bawat isa sa kanila naghahagis ng barya para sa swerte. Dahil dito, napupuno agad ng pera ang fountain kaya kailangan itong linisin halos araw-araw. Ito ang nakakabaliw na parte. Hindi binabayaran ng gobyerno ng Italia ang mga tagalinis na ito ng sweldo. Ang tanging kita nila ay ang perang nakukuha nila habang naglilinis. At dahil mahigit 1.6 milyon dolyar ang nahuhulog sa fountain kada taon, ang isang tagalinis ay madaling kumita ng hanggang 10,000 dolyar sa isang araw. Ngayon, nagbukas pa sila ng aplikasyon para sa trabahong ito. Kung gusto mong makita, hanapin mo lang sa internet ang Trevi Fountain Cleaner.